Praise God. Purihin po ang Panginoon mga kapatid. Manalangin po tayo. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos. Manalangin po tayo. Aming amang Diyos sa langit, salamat po sa araw na ito muli na kami ay nasa iyong presensya. Pagpalain mo po ang aming devotion na ito. Maunawaan po namin ang iyong mensahe sa amin at maging kalakasan po namin ang mga awitin at ang aming mga panalangin sa iyo. Salamat po aming amang Diyos sa langit. Ano man ang aming nagawang pagkakasala, patawarin mo po kami at linisin sa lahat ng aming nagawang pagkakasala sa magitan po ng dugo, banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo, na siya pong naglilinis ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Salamat po, aming amang Diyos sa langit. Samahan mo po kami ng iyong Holy Spirit sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua, ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Tayo po mga kapatid ay magpatuloy sa awitin na kamanga-manga po talaga ang pag-ibig ng ating buhay na Diyos.
Praise God, purihin po ang ating buhay na Diyos. Mga kapatid, purihin ang Diyos. Hallelujah. Talagang kamanga-manga po ang pag-ibig ng ating Diyos. Minsan di natin maunawaan pero napakalaki po ng pagmamahal ng Diyos sa atin sa kabila po ng nararanasan nating pandemic na ito. Purihin ang ating Panginoon. Ang ating pagbubulayin, samahin niyo po ako, medyo 4 na verse po ito. Sa John chapter 1, verse 10 to 13. NIV po ang pinanggalingan nito, New International Version. Praise God. Okay, sa verse 10. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. Verse 11. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. Patuloy po tayo. Yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Purihin ang ating Panginoon. Basahin ko po muli yung verse 12. Yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Verse 13, children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at patnubayan po tayo ng kanyang banal na Espiritu. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa mundong ibabaw na ito, lahat po ng tao, halos lahat po ng tao, ay sabihin ko na nga, lahat po ng tao, maliban lang po siguro yung sinasabi po nating mga atheists, ay naniniwala po sa Diyos. Pero in one time, naniniwala po sila sa Diyos. Kaya lang po, na-brainwash po. Kaya po, na-brainwash po nila yung kanilang sarili. Pinaniwala po nila ang kanilang sarili na walang Diyos. At naniwala po sila doon sa mga philosophy na ang tao lang ang nag-i-exist at tao lang po ang pwedeng tumulong sa kanyang sarili at wala po ang Diyos. Sinasabi po nila na ang Diyos ay katang-isip ng tao upang ilabas ang kanyang mga frustration at mga kahinaan upang meron po siyang sabihin nating sisisihin o meron po siyang lalapitan pa na bukod sa kanya para magkaroon siya ng pagkakataon na mag-move on. Sa mga salita ay paraan lamang ng tao daw ang existence ng Diyos para ang tao ay merong sisihin at merong pagkunan ng lakas na mag-move on siya, na magkaroon siya ng pag-asa. Mga kapatid, sa katotohanan, mga kapatid, ay meron pong Diyos. Subalit, paano po natin mapapatunayan na meron pong Diyos? At ano po ang kanyang layunin sa atin? Ano po ang gusto niya sa atin na gagawin o ano ang purpose niya sa atin? Alam niyo po mga kapatid, kung tayo po ang sasagot niyan, ay hindi po natin makakaya at hindi po natin magagawa. At kung pipilitin po ng taong sagutin yan, ay siguro, kaya po siguro marahil ay sa akin lang pong opinion, ay napakaraming reliyon sa buong mundo. Dahil pilit pong sinasagot ng tao kung ano ang layunin ng Diyos sa ating buhay at ano ang kanyang existence sa ating buhay at para ano pa siya sa ating buhay at paano siya nag-exist at kung sino siya. Mga kapatid, ang tao po ay patuloy na mabibigo, patuloy po siyang magkakaroon ng mga iba't ibang paniniwala dahil sinasaliksik po niya ang Diyos sa sarili niyang kaalaman. Mga kapatid, ang Diyos po natin na buhay, para po natin siya makilala at malaman ang kanyang layunin, ay kinakailangan po ang Diyos natin ay siya mismong gumawa ng effort at siya mismong gumawa ng paraan upang makilala natin siya kung sino siya talaga at ano ang layunin niya para sa atin. Mga kapatid, 2,000 taon na po ang nakakaraan ay ginawa na po yan ng Diyos. Ipinadala po niya ang kanyang bugtong at kaisa-isang anak sa sanlibutan sa magitan po ng pagkakatawang tao. Kailangan po ang ating Diyos ay mag-reveal sa atin at magpakilala sa atin at ginawa nga po niya yon sa magitan ng pagpapadala niya ng kanya mismong kaisa-isa at bugtong na anak
na nakilala natin siya sa pangalang Jesus. At ang kanya pong Hebrew name, dahil siya po isang Hudyo, ay Yeshua. Y-E-S-H-U-A, na ang ibig sabihin po ay God is our salvation. Ang Diyos ang ating kaligtasan. At si Kristo po, ang Mesiyas na pinangako ng Diyos na darating mula po sa Old Testament ay dumating na po 2,000 years ago sa katauhan po ng ating Panginoong Yeshua, ng ating Panginoong Jesus na nakilala po natin siya. Subalit nang siya po ay nagkatawang tao at nasa sanlibutan at ang anak ng Diyos ay walang iba kundi mismo ang lumikha ng langit at lupa. At sa magitan niya ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa magitan ng anak. At ang Diyos kasama po ang kanyang bugtong na anak ay nilikha po ang sanlibutan. He is our Creator. He is the Son of God. He is God Himself. Dahil anak po yan ng Diyos. Ang DNA ng Ama ay nandun po sa DNA ng anak. Ang DNA po nila ay DNA ng Diyos, mga kapatid. Iba po naman yung ating DNA. Ang pagka-Diyos ng Ama ay nandun po sa anak. Eternal po sila, mga kapatid. At kanya pong pinababa ang kanyang anak. Nagkatawang tao po. At upang makilala po natin. Kung hindi po magkakatawang tao, paano po natin malalaman at makakausap ang Diyos? Kung hindi po siya magpapakumbaba at magkakatawang tao. At siya nga po ay nagkatawang tao. He was in the world, and though the world was made through Him, ito po nakakalungkot. The world did not recognize Him. Alam niyo po hanggang ngayon, ang buong mundo, ang buong sanlibutan, buong sangkatauhan ay hindi po kinikilala kung sino talaga si Jesus. Ang alam lang po nila si Jesus ay tao. Si Jesus ay propeta. Si Jesus ay isang makadiyos na tao. Maari nga si Jesus ay isinugo ng Diyos, pero kagaya lamang ng isang anghel at hindi po bilang anak ng Diyos. Yun po ang nakakalungkot. Hindi po siya kinilala ng sanlibutan bilang anak ng Diyos, bilang Diyos na lumikha sa atin. Na yan po ang nakakalungkot, mga kapatid. Although, sabi diyan, He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. Sa katunayan, mga kapatid, ipinapako pa siya ng mga tao, ng mga reliyon ng araw na yon, at ng gobyerno ng Romano nung panahon na yon. Nagtulong po ang gobyerno at ang reliyon. Actually, sa atin po, di ba, may separation tayo ng church and state, mga kapatid, sa ating constitution. Pero doon sa panahon na yon, ay nag-combine po sila at naipako po nila, naipapatay po nila ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At may layunin naman po yun kung bakit pinahintulutan ng Diyos. Dahil yan po ay nasa plano na rin po ng Diyos ng paraan ng kaligtasan natin. Dahil ang mga tao ay makasalanan, ang kasalanan po natin ang nagpapako sa ating Panginoon sa krus, upang ang ating Panginoon naman ay akuin ang parusa, kamatayan ng ating mga kasalanan doon po sa krus ng Kalbaryo. At siya po'y nabuhay muli sa ikatlong araw upang tayo po'y bigyan ng buhay na walang hanggan. Praise God. Doon po sa mga mananampalataya. Ituloy po natin sa verse 11. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Ito naman po sa verse 11 ay yung own na tinatawag dito. He came to that which was His own. Yung kanyang chosen people. Ito po ang Israel. At ang Israel, pinili po yan ng Diyos sa kalooban po ng Diyos. Di na po natin questionin kung bakit sa dinami-dami ng mga nasyon ay hindi po Pilipinas ang kanyang pinili, kundi Israel. At yan po ay mula sa lahi ni Abraham. Alam naman po natin yan. At ang chosen people po ay ang Israel. At ang Israel, mga kapatid, ang pinili ng Diyos. At sa magitan po niya, ay doon po siya nagkatawang tao. Kaya nga po, ang Panginoon po ay isang Hebreo. Hebrew po ang ating Panginoon, Israelita. Hindi po siya Grego, hindi po siya Romano,
kundi siya po ay isang Hudyo o Jew o Hebreo o Israelita. At nagkatawan tao po ang ating Panginoon sa pamagitan po ng mga Hudyo, sa pamagitan po ng Israel, at ang Panginoon ay naging Israelita. Hebreo po siya. At ang pangalan po niya sa Hebreo ay Yeshua. Nang ibig nga pong sabihin ay God is our salvation. Ang Diyos ang ating tagapagligtas o ang Diyos ang kaligtasan. Yun po ang literal meaning nun, mga kapatid. At sa kanya pong piniling lahi, mula pa po yan, pinakitaan po sila ng kapangyarihan ng Diyos, mula pa po yan kay Moises, talaga nga po, inahon sila sa Ehipto, at nakita naman po natin sa Old Testament ang kabutihan ng Diyos sa Israel. Subalit, ang Israel mismo ay hindi siya tinanggap. Yan po yung sinasabi sa verse 11. That which was his own, but his own did not receive him. Hindi po siya kinalala ng bayang Israel. Ang nangyari po, mga kapatid, sa bandang huli, ay ipinapako po siya ng high priest, ng reliyon, ng mga pariseyo, ng reliyon. Kakutsaba po ang gobyerno ng panahon na yun ng Romano. Sa magitan po ni Pontius Pilate. At kakutsaba po yon. At miski si Pontius Pilate, hindi po sana niya kaya lang hindi po sana niya ipapapako. Gagawin po sana, parurusahan lang niya, pakakawalan niya. Pero yung pong gusto ng mga Hudyo, kaya pong ginawa ni Pontius Pilate, pinapili niya mga tao. At ang buong Israel, hindi po pinili ang ating Panginoong makalaya, kundi siya po ang ipinapako. Kapalit po ng tunay na kriminal na si Barabas. Nakakalungkot po, pero ito po ang nangyari. Sabi po sa verse 11, He came to that which was His own, but His own did not receive Him, mga kapatid. Ngunit ito po ang maganda, mga kapatid. Hindi naman po lahat. Meron pong iilan na tumanggap sa Kanya at nanampalataya sa Kanyang pangalan. Ano pong pangalan ng ating Panginoong Jesus? Yeshua. Ano pong ibig sabihin? God is our salvation. Yung pangalang Jesus po ay translated na sa Tagalog po ng Yeshua, na Hebreo, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, ano pong ibig sabihin ng Kanyang pangalan? Yeshua, Jesus. Ang ibig sabihin, God is our salvation. Ang Diyos po ang ating kaligtasan. At tayo po'y tinubos ni Kristo doon po sa krus ng Kalbaryo nang siya po'y namatay, nalibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay muli upang tayo palayain sa kasalanan at bigyan ng bagong buhay at buhay na walang hanggan. At ang layunin po ng Diyos, mga kapatid, hindi lamang tayo upang iligtas dahil yung po ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin ng Panginoong Jesus ay Yeshua. God is our salvation. Hindi lamang po para tubusin tayo sa mga kasalanan at sa bunga ng kasalanan, walang iba kundi kamatayan. Mga kapatid, ay binigyan niya po tayo. Ito po ang mahalaga. Binigyan niya po tayo ng karapatan na maging mga anak niya. He gave the right to become children of God. Kaya nga po, He wants us in a relationship. Gusto ng Panginoon ay bigyan tayo ng relasyon sa Kanya. Ano po ang gusto ng ating Panginoon? Marami ito pong reliyon sa buong mundo. Ang gusto po ng ating Panginoon ay magkaroon po tayo, hindi na po ng reliyon. Dahil may mga reliyon na po tayong kanya-kanya. Ang gusto po ng Diyos, mga kapatid, ay bigyan tayo ng relasyon sa Diyos. Nung dumating po ang ating Panginoon, may mga reliyon na po. Ngunit ang mga reliyosong tao na ito ang siyang nagpapako pa sa ating Panginoon sa krus. Mga kapatid, wala po silang relasyon sa Diyos. Ang gusto po ng Diyos ay magkaroon po tayo ng relasyon. Anong klaseng relasyon? Hindi po God-servant relationship. Hindi po God and slave relationship. Hindi po ganon. Kundi God and children relationship. Ang gusto po ng Diyos ay gawin tayong kapamilya niya. Ang gusto po ng Diyos ay gawin tayong mga anak niya. Upang tayo po bilang mga anak niya, mga kapatid, ay magkaroon ng karapatan sa kaharian ng Diyos. Magkaroon ng karapatan tumawag sa Diyos na ating Ama mismo, kagaya ng ating Panginoong Kristo. At ang karapatang ito ay ito po yung na kay Kristo
bilang anak ng Diyos, yung karapatan po ni Kristo sa Ama, sa Diyos Ama, ay ibinibigay po sa atin. Sa lahat ng mananampalataya. Yung hindi po mananampalataya, siyempre, hindi po binigyan ng karapatan. Yung mga iilan po na tumanggap sa ating Panginoong Kristo at nanampalataya sa kanyang pangalan kung sino po siya, napakahalaga po nun. Kung sino po ang ating Panginoong Hesus, siya po si Yeshua, ang Diyos na nagliligtas, ang Diyos ng ating kaligtasan dahil si Jesus po ay Diyos. At kung tayo po ay mananampalataya, tatanggapin natin kung sino si Jesus talaga, ang ating Panginoong Yeshua, ay bibigyan po tayo ng Diyos ng rights, ng karapatan na maging mga anak niya. At bilang mga anak niya, ang sabi po sa verse 13, children of God, verse 13, children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Ang Diyos mismo ang magsisilang sa iyo. Ipapanganak ka mismo ng Diyos sa magitan ng kanyang Holy Spirit. Ipapanganak po niya tayo sa ating espiritu. Siyempre, spiritual birth po ito. Hindi po ito physical birth. Wala pong magbabago sa itsura natin sa physical kung hindi ang ating spiritual po. Ang ating espiritu ay ipapanganak niya. At tayo po itatawaging mga anak na ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, makakatawag na po tayo sa Diyos na ating Ama na nasa langit. At meron na po tayong access sa kanyang kaharian. Tayo po'y bahagi na ng kanyang kaharian. At tayo po ay mga anak na ng Diyos. At kung mga anak ng Diyos, ay tagapagmana na po tayo ng kaharian ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Yan po ang layunin ng ating Diyos sa atin. God wants us in a relationship as children of God. Bilang mga anak ng Diyos. Yan ang gusto niyang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya bilang mga anak ng Diyos. At ito po ay possible lamang kung tayo po'y mananalig at tatanggap at mananampalataya, mananalig, magtitiwala sa pangalan ng anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Yeshua. Tayo pong lahat ay manalangin, mga kapatid. Samahan niyo po ako. O aming amang Diyos sa langit, salamat po sapagkat kinilala namin ang iyong isinugo, ang iyong bugtong na anak, kaisa-isang anak, ang anak ng Diyos. Ang pagka-Diyos mo ay nasa Kanya dahil siya ay anak mo. Nilikha niyo po ang langit at lupa sa magitan ng iyong bugtong na anak. Kasama po ang aming Panginoong Kristo, lumikha ng langit at lupa. At siya nga po ang iyong isinugo sa amin upang kami ay iligtas sa kasalanan at bigyan ng relasyon sa iyo. Upang kami magkaroon ng relasyon sa iyo bilang mga anak mo sa aming mga tatanggap at mananampalataya sa pangalan ng iyong sinugo, ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesus, ng aming Panginoong Yeshua. Salamat po sapagkat tinanggap po namin to. Tinatanggap po namin sa aming buong puso't pinanampalatayanan na ang aming Panginoong Hesus Kristo ay ang Panginoong Yeshua na ang Diyos. Ibig sabihin ay Diyos ng kaligtasan, ang Diyos na nagliligtas. Ang aming tagapagligtas ay ang Diyos mismo at hindi tao. Salamat po, aming amang Diyos sa langit. Pinaunawan po sa amin to at tinatanggap po namin ang karapatang ito. Kami po'y masaya sa aming buhay na ito dahil alam po namin kami ay bahagi ng iyong kaharian. Kami ay may relasyon na sa iyo bilang mga anak mo. Nakakatawag na kami ngayon sa iyo. Makakatawag na kami ngayon sa iyo na aming Ama, na aming Diyos Ama na nasa langit. At kami ay ginawa mong bahagi na ng iyong kaharian, tagapagmana ng iyong kaharian at bahagi na ng iyong kaharian dahil kami ay isinilang mismo ng iyong Holy Spirit. Ikaw mismo ang nagsilang sa amin at hindi tao, kundi ikaw mismo aming amang Diyos sa langit. Nagpapasalamat po kami dahil nakilala po namin ang aming Panginoong Jesus, ang aming Panginoong Yeshua, na ang Diyos, na ibig sabihin ay Diyos na nagliligtas, ang Diyos ng kaligtasan. Salamat po dahil tinubos mo na kami. Wala na po kami ibang mahihiling, Panginoon, kundi magpapasalamat na lamang po kami. Dahil dakila po ng binigay mo sa aming Panginoon. Higit pa sa kayamanan ito, kundi ito po ay pagkakaroon ng relasyon sa iyo na ginawa mo kaming mga anak mo. Salamat po
aming amang Diyos sa langit, sa iyong pagsugo sa iyong bugtong na anak. Sa magitan niya, nakilala ka namin bilang tunay na Diyos at wala na pong iba. Sa iyo lamang po ang kapurihan, kaluwalhatian, sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. At ibinibigay ko po sa iyo anuman ang pinagdadaanan ng mga anak mo. Alam ko po na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Sasamahan mo po kami. Ang aming buhay ay pag-aari mo na. Salamat po, aming ibinigay sa iyo. Sinusuko sa iyo aming buong buhay. Salamat po, ikaw na po ang magme-ari ng aming buong buhay. Aming buhay ay sa iyo at ikaw ay sa amin. Salamat po dahil ngayon ay nakakatawag na kami sa iyo. Makakatawag na kami sa iyo na aming Diyos Ama na nasa langit sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo, sa magitan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Praise God. Purihin ang ating Diyos na buhay. Salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa atin. At sa ating pong pangwakas ay tunay na naganap na ang kalooban ng Diyos sa atin, ang biyaya ng Diyos sa atin. Napakabuti po ng ating Diyos na buhay. Samahan niyo po itong huling awitin na ito sa ating pagtatapos sa pangalan po ng ating Panginoong Yeshua. Amen. Ng araw, nawala ng aking pagkamanglaw. Dala kong harapin ang bulusok ng hangin. Kasunod ng lumalakad ngayon, maawit pa sa maghapon. Pagkat alam ko, pare ko, may umiibig sa aking totoo. Hapon di kay dilim, ngayon ay nagniningning, liwanag ay napasa akin. At ito'y naganap doon sa Kalbaryo, at ito'y naganap, malaking milagro. At ito'y naganap
Praise God. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming pong salamat mga kapatid sa inyong pagsama sa atin. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless you po. Praise God. Hallelujah.